maraming kakamping, hindi ko sinasabi lahat, marami sa kanila ay lumaking spoiled dito sa Pilipinas na sa totoo lang may mga maid, may mga driver, may mga alam mo yun, not used to not getting their way. Spoiled, entitled, pare. Kaya nung natalo sila sa eleksyon, hindi nila matanggap. Kasi hindi nila matanggap na sa demokrasya, equal lahat. Kasi buong buhay nila, iniisip nila, I'm middle class, I'm rich. Tinuturo sa kanya, help the poor, go down with them, teach the poor, let me educate you. Tapos, nung natalo sila, hindi nila matanggap na sa demokrasya, yung mga tinatawag nilang bobotante, isa lang din yung vote. Their whole life, feeling nila, they're worth 2 people, 3 people, 3 times yung salary ko sa kanya, I'm 3 times more important. Ngayon, dumating yung eleksyon, yung tinatawag niyang bobotante, isang vote lang din. Paano nangyari yun? Give a kakamping a fish and he will eat for a day. Teach a kakamping to fish and he will say, wait lang, tinuturuan mo ako how to fish. Let me educate you. Actually, I don't fish. I get other people to do that. But I vote for presidents and senators whose whole campaigns are helping the poor, helping the farmers and magsasaka. Because I love them. Don't get me wrong. I love what you do, fishing, magsasaka. But I'm not interested in actual farming, actual fishing, actual being with the what I call mga bobotante because I think mahirap sila because they don't apply themselves. Ako tingnan mo, hindi ako nangingisda. I have other people, I'm kakamping. That's my whole identity, white collar worker ako eh. I know words like delegation. Kung kailangan mo ng fishing, hindi ako magiging fisherman, magiging akong social entrepreneur. Kasi nakakahiya sa friend group ko kung talagang nangingisda ako para may kainin. That's, baka i-out nila ako, i-kick nila ako sa group. Admin pa naman ako sa group chat na always active, always saying, guys, we love the poor, right? Yes. Tapos masarap na yung tulog namin. We don't really put our money where our mouth is. Our whole identity is distinguishing ourselves from the bobotante who are poor. But then our actual money, we don't really donate to the poor. We just, go to vacations and then we say, kaya kayo ganyan kasi mali yung binoto mo. So I vote correctly and I sleep very well. So teaching to fish, ChatGPT ko na lang. No thanks. Shout out us Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Buhay kayo. Yes, and since in English mo ako, i-Englishin din kita. I-Englishin ko kayo. When are you gonna wake up and realize that the problem is you? Andun ako, no campaign eh. Kakamping din ako eh. Pero hindi naman kayo nakinig eh. Kasi ang ginawa nga, diba, radical magmahal. Anong ibig sabihin nun? Huwag mong kotsain, huwag mong tawaging bobo kasi ineffective yun. Inclusive, anong nangyari? Hanggang ngayon, puro tanga, bobo, didi shit, tanga, mahirap kasi, bakit? Ano nangyayari? Wala. Natalo tayo dahil sa isang tactic na pinagagawa at pinalaganap na hindi gumana. Tapos anong ginagawa? Ginagawa niyo pa rin hanggang ngayon. Superiority complex, entitlement, akala mo mas matalino, mas magaling, mas nasa kanya lahat, laging tama. Kaya nga, as soon as nawala yung campaign, nung nag-sour grape yung mga napipikon dun, lahat ng mga group chat ng kakamping, nag-left na ako eh. Alam mo yun? It's not working. And we have to be more inclusive. You know what I'm saying? Kaya ngayon, alam niyo yung gagawin ko? Magdadrugs ako. Magdadrugs ako para maramdaman ko, ano ba feeling maging addict? Baka naman okay lang. Just kidding. Komedyante ako eh. Kaya naman oh. Ay, good morning. Sarap ng gising ko. Ang daming kong unfollows and may mga nag-send pa ng essays na camping. So, let's get this unfollow train rolling. And alam mo yun, address pa natin itong mga iyakin na to. Maraming kakamping, hindi ko sinasabi lahat, marami sa kanila ay lumaking spoiled dito sa Pilipinas na sa totoo lang may mga maid, may mga driver, may mga alam mo yun, not used to not getting their way. Spoiled, entitled, pare. Kaya nung natalo sila sa eleksyon, hindi nila matanggap. Kasi hindi nila matanggap na sa demokrasya, equal lahat. Kasi buong buhay nila, iniisip nila, I'm middle class, I'm rich. Tinuturo sa kanya, help the poor, go down with them, teach the poor, let me educate you. Tapos, nung natalo sila, hindi nila matanggap na sa demokrasya, yung mga tinatawag nilang bobotante, isa lang din yung vote.
Their whole life feeling nila they're worth 2 people, 3 people, 3 times yung salary ko sa kanya, I'm 3 times more important. Ngayon dumating yung eleksyon, yung tinatawag niyang bobotante, isang vote lang din. Paano nangyari yun? I grew up in a gated subdivision. De kotse ako. Bakit isa lang ang vote ko? Mga iyakin. Sabi nila common ground ang magpapaunlad sa Pilipinas. Ang common ground na nahanap ko sa DDS, ang sarap mang pikon ng kakamping. Tingin ko hindi bobo yung mga DDS. Kasi yung bobo hindi nila alam yung ginagawa nila eh. Yung mga DDS alam nila yung ginagawa nila eh. Binoto nila yung si Duterte para asaran yung mga taong tulad nyo. Na feeling nyo mas matalino kayo. Na feeling nyo mas angat kayo sa buhay. Para asarin kayo. Naasar ba kayo? Oo, di ba? Na-achieve nila yung goal nila. Ay, sinong bobo ngayon? Hello guys, I woke up late today and you know what, I realized one thing na wait lang, paano ko ba ito sasabihin? Being a kakamping is indeed a mental illness, no? Why? Kay gani ni siya. Kaming mga DDS, we supported Bongbong Marcos in 2022 believing na dili siya pareha sa iyang papa. Kana bitong, 'di ba, there's a saying na the sin of the father cannot be inherited by the son. So kami nito upod mi nga ay di man po na to pwede i-generalize no. For example sa family ba no na mga maayo nga mga anak na ay mga black sheep ing ana. So kami anak pud may sige hatagan na tong chance si Bongbong Marcos. Sige, so we voted for we campaigned for Bongbong Marcos and then we voted for him, okay? Tapos when we realize na sobra pa dahil si BBM sa iyang papa, kami itong mas corrupt pa, kanang mas gahaman pa ba ang ana, gi-call out namo, gi-atake namo, gi-away namo, gi-expose namo ang ana, and gi-disown na namo. Like, although nabudol mi, pero karon nga, we are making a stance ba na, huy, di na ni pwede nga kanang gigamit rata ni Bongbong Marcos ang ana. So, ang ana may mga DDS, ang di na ko masabtan kay kaning mga kakampings, kay nga no, kung ma-remember ninyo, in 2022, grabe gano'n nilang chika nga, never again, hashtag pa na sila, never again, sa pa to, no to Marcos, Marcos magnanakaw, anak yun ilang mga chika. Pero katubay taong grabe na ang mga revelations sa corruption ni Marcos, like the most corrupt national budget sa 2025, yung sa PhilHealth na 80 billion niya kuha sa National Treasury, unsa pa man, karon katang sa flood control projects, di ba, kay it was during the State of the Nation address ni BBM nga nagpahambog siya nga 5,500 flood control projects daw ang nahuman, only to find out nga when the Nature fact checked the claims of Bongbong Marcos, nakita dito nga baka karagyo da itanan, and then eventually the issues about Maleta came out nga na, and instead of holding BBM accountable, instead of impeaching BBM, instead of rallying people ba to go against BBM, to remove him from office or for him to resign, kaning mga kakampings kailan na nung gina-defend. Instead, gani unta nga ang ilang atakehon si BBM, ang ilang gina-atake si VP Sara. Imagine, mas nag-effort pa sila Laila de Lima, katong new nga si Kuan, Percy Sindanya, o sa tong ano niya, basta si Percy, o kaning mga Kabataan Party List, Gabriela, mas nag-effort pa sila nga i-impeach ang Vice President. Tapos kabalo ba mo nga ang ilan yung kanang murag panlaban kay ang 125 million daw nga confidential fund kay gi-corrupt daw ni VP Sara, tapos dead ma sila nga 4.5 billion ang intelligence/confidential fund ni Bongbong Marcos. Tapos mas gusto pa nila i-impeach si VP Sara. Wala na sila pakialam kay BBM. Kana bitong nangaunsa mo oy, abi ko pag kanang advocates of good governance, abi ko pag kanang inyong ginapaglaban kay kanang anti-corruption mo ingana, pero nganong dili man mo mag-ano, nganong di man nyo impeach si BBM, nganong dili man ninyo siya kalabanon, nganong di man ninyo siya ipa-resign. Tapos for example si VP Sara dili pa guilty, wala pa conviction sa mga allegations or sa mga cases that were filed against her. Pero kaning mga kakamping kay ilan ang gi-judge si VP Sara nga guilty na of corruption, bribery, unsa pa to, grave threat ug uban pa. Pero dili daw nato i-judge si Martin Romualdez kay wala pa final conviction, wala pa kaso, wala pa court order or court ruling saying si Martin Romualdez gud ang nag-mastermind sa 800 plus billion nga nakamaleta nga mga kwarta. O di ba?
it's a mental illness. Dili ra na kabulukan, di ra na kabugukan, di ra na katangahan. Mental illness na siya. So yeah, that's one thing I realized today, that being a kakampink is indeed a mental illness. Bye. Hindi lahat ng Bisaya content creators ay DDS. Nasa enemy territory lang po talaga kami nakatira. Wow, kahilas. Hoy katok, katik paminaw ha. Basig kalimot ka ba nga mga Bisaya ang naka-follow sa imuha? And even if magpustahanay ta karon adto sa imong dashboard, i-check imong insights, then go to your followers. 80% of your followers are from Davao. And these people are supporting the Dutertes, meaning mga DDS ni sila. Sila ang naga-watch sa imong mga content, sila ang naga-watch sa imong mga videos kay para mo convert siya into engagements and magka-income ka. And baka nakalimutan mo ha? Basig nakalimot ka, nga pureta biya ka sa una, ay harabi narang-arang imong kinabuhi atong nag-start ka og content creation nga job nimo, tapos nakakuha kag mga viewers, naga-view sila sa imuha all the time kay para makakwarta ka. And basig kalimot pud ka ha? Nga taga Davao ka. Enemy territory. Wow, yung sa day kagiaway kas taga Davao, kalaban kas mga Duterte, wala ka nag-take advantage sa services diri sa Duterte, wala ka nagkuan sa mga infrastructures, sa safety and security, sa mga ayuda nga ginapanghatag sa una katong naapay pandemic, wala ka nag-take advantage sa mga hospital, sa mga schools diri, di ba? Territory man kani sa enemy, ngano naa pa man ka diri. Kung ako sa imo katok, kung ako sa imo hakatik, pangita na naglaing lugar atog naga dito pagbuhat og content o di ba tan-aw na to kung i-patronize ba ka anang mga Tagalog diha. Again, ungrateful ka. Wala di naman lang ka magpasalamat sa mga tawo nga nag-support sa imuha. Kailangan ka i-call out, oy kay hilas kay ka makaingon nga enemy territory, wa ka giaway diri bisan pagkakamping ka or bisan pagkulto ka ni Lenny Robredo or Risa Hontiveros. Again katik, before ka mo appeal sa bandwagon, before ka mo eksena about politics, make sure ha nga naa kay bala ba, kay lain ka nga judgemon ka, malnourished pa kag naong, tapos mo atake pa ka sa mga tao nga mo ay nagpakaon nimo. Mga tao nga mo ay naga-support sa imong videos para naa kay ipakaon sa imong kaugalingon or sa imong pamilya kung breadwinner ba ka. Oh, maura na, bye. Sabi ni Gabe Pineda, I urge the youth who are still unable to vote this 2028 to hold your parents accountable this coming impeachment trial. Show them the evidence. Pakita nyo sa kanila na hindi sayang ang tuition fee nyo. Gabe Pineda, ito ay malinaw na let me educate you 2.0. Ginawa nyo na to noong 2022. Kaya lang, imbis na makumbinsin nyo yung mga magulang nyo, mga kaibigan nyo, mga kapatid nyo, kamag-anak nyo, ay hindi nyo nakumbinse kasi sobrang bababaw at sobrang illogical, irrational ng mga opinion nyo. So in the end, di ba, pinutol nyo pa, kinancel nyo pa yung mga relasyon nyo sa kanila. Tapos, yung mga palpak nyong pamamaraan dati, ipapaulit mo sa mga bagong kabataan. Di ba talaga kayo natututo? Parang kayo ang kailangan i-educate. Ang makukumbinsin nyo lang ay yung mga katulad nyong bata na wala pang alam tungkol sa totoong kaganapan ng mundo. Yung walang masyadong alam sa proseso ng gobyerno. Yung walang masyadong alam tungkol sa batas. Kaya nga, pabor na pabor kayo sa ginagawa ni Trillanes. Even though, pag dinanong kayo kung ano yung authority ni Trillanes para mag-serve ng warrant ng ICC, hindi ng korte ng bansa, hindi nyo din naman alam ang sasabihin nyo kasi naghamon kasi si Bato. So pag naghamon si Bato, pwede na nalabag sa batas at labag sa soberanya ng bansa ang pamamaraan. Pag kayo nangungumbinse, hindi nyo lang kailangan ng knowledge, ang kailangan nyo wisdom. Wisdom ay kung paano mo i-apply ang mga alam mo sa totoo at praktikal na buhay. At doon mayaman ang mga magulang nyo. Doon mayaman ang mga tito at tita nyo, mga lolo at lola nyo. Go! I support you all na yung mga magulang nyo na busy-busy sa trabaho, busy-busy na buhayin kayo, ay tulungan nyong makita ang mga ebidensya tungkol sa impeachment ni Inday Sara. Kasi for sure, alam nila ang pagkakaiba ng transactions sa mismong pera sa bangko na hindi nyo nga alam. Maiintindihan nila kung bakit sinungaling si Madriaga. Maiintindihan nila kung bakit kabobohan ang tignan yung transactions at i-equate yon
'Di ba? Na equal 'yun doon sa pera mo sa bangko. So the fact na bumibenta sa inyo ang mga ganyang mga arguments, kayo ang dapat i-educate ng mga magulang nyo.